Hi Scorpio, welcome. So tingnan natin kung ano yung mensahe sa Scorpio. Be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe. Sa mga bumabalik, maraming salamat. So start na tayo Scorpio. Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Scorpio. Ano yung mensahe sa'yo? Yan. So, meron ka dito, Ten of Swords reverse. Meron ditong Nine of Cups reverse. Meron ditong The Hermit reverse. So, dito, lumabas din tong Six of Swords, upright. Six of Pentacles reverse. Seven of Wands reverse. Merong Knight of Pentacles upright. Wow. Meron akong nakikitang pagbangon muli dito, okay? Sa mahirap na sitwasyon, ano? Ayan. Ayan. So, Scorpio, ito yung mensahe sa'yo, no? So, lumalabas dito, okay naman yung spread ng baraha, okay, Scorpio? Kaya lang dito, yung iba sa inyo, tinutukan mo talaga yung pangkabuhayan at kaperahan mo dito. Halatang meron kang mga pinagdadaanan, mabigat, okay? So, kahit meron kang mga pinagdadaanang mabigat, papunta ka sa pagbangon. At meron ditong mensahe na ipinagkakalob sa'yo, okay? So, dito, no, nakikitaan ko dito dahil lumabas ang Ten of Swords reverse, okay? Then, sinabayan dito ng Nine of Cups. So, dito, matindi yung pinagdadaanan mong pagod. Yung iba sa inyo, merong pagkabigo na naranasan. So, lumalabas din dito na maaring may mga planong hindi natuloy o kabiguan na sa career or sa negosyo, okay? Pero ngayon, nakikitaan ko dito, nagsisimula ka muli, okay, na umahon. So, dito, no, lumabas din yung The Hermit reverse dito, okay? So, nagsasabi to na huwag mong ikulong yung sarili mo sa takot or pagdududa, okay? Lumabas ka ulit sa mundo mo. Ayan. So, dito, may mga bagong oportunidad na naghihintay pero kailangan mong buksan ang isipan mo, lalo na yung puso mo, okay? So, lumabas din dito yung Six of Swords upright and Seven of Wands reverse and the Six of Pentacles reverse dito, no? So, nakikitaan ko dito, ito yung yugto ng paglipat sa mas maayos na direksyon, okay? So, maaaring iniwan mo na yung isang trabaho or partnership or pwedeng sitwasyon na hindi na healthy, okay? Pero paalala dito sa Six of Pentacles, ano, naka-reverse kasi siya. So, mag-ingat ka ha sa hindi patas na kasunduan o yung mga utang or pautang, okay? So, dito may posibilidad na may taong hindi tapat pagdating sa pera o hindi nagbabalik ng kabutihan, okay? So, yun ba sa inyo, pwedeng meron dito magtatangka na manghiram ng pera sa'yo. So, pag-isipan mong maigi or pag-aralan mong maigi, okay? Lalo-lalo na yung taong manghihiram sa'yo, okay? So, lumabas dito yung Seven of Wands reverse. Naka-reverse na naman siya, no? So, dito, ito yung nagsasabi na huwag kang panghinaan ng loob kung pakaramdam mo kulang ang suporta or pwedeng sa halip magpakatatag ka na lamang, okay, at bumawi ka. Bumawi ka na lang dito, okay? Kahit meron kang mga nararanasan na parang may kulang, minumungkahi dito na magpakatatag ka, okay? So, lumabas dito yung Knight of Pentacles upright and Four of Pentacles upright dito, no? So, magkasunod din to. Then, sinabayan pa ng Ten of Pentacles upright. So, good sign to, no? Ito yung pinakamatibay na bahagi ng spread dito, okay? Kasi dito, nakikitaan ko dito ng stability, meron ding long term. So, nakikitaan ko rin dito yung financial reward. So, dito, sa Knight of Pentacles, ano, ito yung simbolo ng sipag at tiyaga mo. Hindi mabilis yung resulta, pero siguradong matatag at tuloy-tuloy ito, okay? So, sinabayan ka din dito ng Four of Pentacles, okay, na nagsasabi na marunong ka na maghawak ng pera or pwede rin marunong ka na mag-ipon or marunong ka nang mag-ingat. Mas practical ka at marunong kang mag-ipon, okay?
So, lumabas din yung Ten of Pentacles dito sa dulo, no? So, ito yung ultimate success na pagdating sa pera. Maaring sa mga family wealth or pwede rin sa business, meron ako nakikitang business growth or steady income na magtatagal, okay? So, dito, no, meron lang ditong kahuli-hulihan na baraha, lumabas yung Eight of Swords upright, okay? So, ito yung hudyat ng, kumbaga, may mga pagdating na, yung bang may mga dating pumipigil sa'yo, takot, duda, o stress, ay unti-unti itong mawawala, okay? So, ito na yung hudyat na kailangan mong hanapin yung freedom mo or paglaya mo sa mga sitwasyon or mga pangyayari. So, malinaw na ito yung dapat mong isipin para makabangon kang muli at para din makakilos ka ng maayos, okay? So, dito, no, nakita ko yung angel number 555, lalo-lalo na nung nagre-reading ako, no? So, dito sa aking oras, okay? So, dito, no, summary insight sa'yo, okay? Or pwede rin pinaka-mensahe sa'yo, no? Mula sa pagbagsak, ano, tungo sa pagbangon. So, dito, natututunan mong alagaan ang sarili. And then, nakikitaan ko rin dito na magpakatatag ka kahit sa kabila ng iyong kawalan. Ngayon yung simula. Okay? Na kailangan ng bagong yugto ng katatagan. Okay? May unti-unting pagtaas ng kita dun sa iba. Meron din ako nakikitang matalinong paghawak ng pera at posibilidad na meron ditong long term. Okay? Lalo-lalo na sa financial security. Okay? So, yun dito, no, yung pinaka-advice para sa'yo. Huwag mong ibigay lahat ng tiwala mo agad, Scorpio, lalo-lalo na pagdating sa pera, okay? So, dito, sinasabihan ka dito na kailangan mong mag-invest, okay? Mag-invest sa sarili at sa mga bagay na pang long-term return, okay? So, dito, panahon na ng slow but steady success. So, huwag mainip, tuloy-tuloy lang kasi makakamtan mo yung tagumpay dito, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.